Welcome sa channel ko. Dito ibabahagi ko sa inyo ang mga kwento ng pag-ibig. Mga kwentong minsan masakit, minsan masaya, pero laging may aral. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga story ko. Dear Kuya Pam, magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga avid listeners mo. Kuya Pam, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero sana sa pagkwento kong ito, kahit papaano ay gumaan yung bigat na matagal ko nang dala. Kuya Pam, ako nga pala si Rai, 25 years old. At ang kwento ko ay tungkol sa lalaking naging tahanan ko. Si Teo. Year 2019, summer noon. Mainit, maingay, at puno ng bagong simula. Doon ko siya unang nakilala. Si Teo. 24 years old. At isang nurse. Nakilala ko siya sa health center kung saan ako nagpa-check up. Simple lang siya, moreno, may maamong mata, at laging may ngiti. Pero ang ngiti niyang iyon, Kuya Pam, parang may kakaibang dalang payapa. Anong pangalan mo? Tanong niya habang sinusulat ang details ko. Rai po, sagot ko. Rai? Inulit niya, parang sinasanay sa dila. Ang ganda ng pangalan mo. Simula noon, Kuya Pam, parang naging mas madalas akong magpa-check up kahit wala naman akong sakit. Kasi gusto ko lang siyang makita. Isang araw, nagkita kami sa karinderya sa tapat ng center. Naka-uniform pa siya. Pagod pero nakangiti pa rin. Sabay na tayo kumain? Tanong niya. At doon nagsimula ang lahat. Mga simpleng kwentuhan, tuksuhan, hanggang sa mga tawanan na parang walang katapusan. Naging madalas na kaming magkasama. Sabay nanonood ng pelikula, sabay magkape sa gabi, sabay maglakad sa ulan. Walang formal na ligawan, Kuya Pam. Pero bawat tingin ko, bawat hawak, sapat na para maintindihan namin na may namamagitan na sa aming dalawa. Isang gabi, habang bumubuhos ang ulan, sinamahan niya akong umuwi. Pareho kaming basa, tumatakbo at nagtatawanan. Hanggang sa huminto kami sa ilalim ng poste ng ilaw na halos wala ng tao sa paligid. Tumingin siya sa akin ng seryoso. Rai, alam kong bawal akong ma-attach sa pasyente ko. Pagsisimula niya. Napatawa ko. Matagal na akong hindi pasyente, di ba? Ngumiti siya. Oo nga. Kaya pwede ko na sigurong sabihin. Tumingin siya sa mata ko. Mahal na kita. At doon, Kuya Pam, parang tumigil ang ulan. Dahil sa kabila ng lahat ng ingay sa paligid, yun lang ang salitang narinig ko. Mahal din kita, Teo. At yun ang gabi na tinamaan ako ng pag-ibig na totoo. Lumipas ang buwan, naging opisyal kami, Kuya Pam.
Tahimik lang, walang post, walang label sa labas, pero buong puso sa loob. Pinag-aral niya ako habang nagtrabaho siya bilang nurse sa gabi. Sabay kaming nangangarap ng maliit na bahay, ng simpleng buhay. Pero minsan pala, Kuya Pam, hindi natin napapansin na habang iniipon natin ang pangarap, may mga bagay ding unti-unting nauubos. Oras, lakas at panahon. Year 2023, kalagitnaan ng taon, napansin kong madalas siyang mapagod, nilalagnat at minsan hinihika kahit hindi naman dating ganon. Siguro, pagod lang, sabi niya. Pero nung minsang nag-collapse siya sa harap ko, doon ako kinabahan. Dinala ko siya sa ospital. Ironic, diba? Yung nurse na dating nag-aalaga, siya na ngayon ang pasyente. Lumabas ang resulta. May cancer siya sa baga. Stage 3. Natahimik ako, Kuya Pam. Parang hindi ko alam kung paano huminga. Huwag mong sabihin sa iba, sabi niya. Basta, kasama kita. Kakayanin ko to. Ngumiti ako. Pero sa loob ko, wasak na ako, Kuya Pam. Lumipas ang mga buwan, nagbago ang lahat. Yung dating maingay naming tawanan, napalitan ng mahinang hinga. Yung dating lakad sa ulan, napalitan ng pagpunas ko ng pawis niya sa kama. Minsan magigising ako sa gitna ng gabi. Maririnig ko siyang umiiyak ng tahimik. Sasabihin niya na, sorry kung nagiging pabigat ako, habang umiiyak. At palagi ko siyang sinasagot, hindi ka pabigat. Ikaw ang dahilan kung bakit matibay ako. Pero bawat araw, parang unti-unti siyang nawawala. Noong gabi ng Desyembre 14, umuulan ng malakas. Naalala ko pa, Kuya Pam. Sinabi niyang gusto niyang marinig ulit yung tunog ng ulan. Kaya binuksan ko ang bintana. Ang lamig ah, sabi ko. Ngumiti siya, Kuya Pam. Pero ang ganda, no? Kasi kasama kita. Huminga siya ng malalim. Tumingin sa akin. Ray, kung sakaling hindi na ako magising bukas, wag mong sabihin yan. Putol ko agad. Ngumiti siya, Kuya Pam. Mahina pero totoo. Gusto ko lang marinig mo. Salamat dahil minahal mo ako sa lahat ng paraan. Tapos hinawakan niya ako sa kamay ko. At doon ko naramdaman bumigat ang hawak niya. Ray, huling tawag niya sa akin. Huwag mong kalimutan yung mga araw na masaya tayo. At yun na ang huling salitang narinig ko mula sa kanya. Habang patuloy ang ulan, huminga siya ng malalim. Tapos tumigil. Pagkalipas ng ilang araw, pinuntahan ko siya sa huling sandali. Nakasuot siya ng puting polo, payapa, parang natutulog lang. Ang daming tao, Kuya Pam. Pero ako lang ang nakatingin sa kanya ng matagal. Nilapitan ko siya.
hinawakan ang kamay niya at bumulong. Natupad mo na yung pangako mo, Teo. Minahal mo ako hanggang dulo. At sa mga mata kong punong-puno ng luha, nakita ko ang sarili kong nakangiti. Dahil kahit masakit, hindi ako nagsisi na minahal ko siya. Ngayon, Kuya Pam, tuwing umuulan, palagi kong naalala yung gabi ng mahal kita. Hindi ko alam kung narinig niya pa ako kung saan man siya naroroon. Pero sa bawat patak ng ulan, ramdam kong bumabalik siya. Tahimik lang, pero buo. Hindi ko alam kung may katulad pang pagmamahal ng ganito sa mundo. Pero kung meron man, sana maranasan din nila yung sakit at saya ng pag-ibig na totoo, kahit sandali lang. Kuya Pam, salamat sa pakikinig. Sana sa dulo ng ulan, marinig pa rin niya ako. Lubos na gumagalang, Rai. Alright, at doon na nagtatapos ang ating kwento na ipinadala at niliham sa atin ng ating avid listener na si Rai. Nakakalungkot naman. Nakakaiyak no? Habang binabasa ko yung kwento ni Rai, naisip ko kung gaano kahirap magmahal nang alam mong may katapusan. Pero minsan, Kuya Pam believes na ang tunay na pag-ibig hindi nasusukat sa tagal, kundi sa lalim ng sandaling pinili mong manatili. Si Teo, hindi siya nawala. Nasa bawat alaala ni Rai, nasa bawat ulan, nasa bawat ngiti, at siguro yun ang gusto niyang iwan. At paalala na kahit mawala ang katawan, ang pag-ibig mananatiling buhay. Kaya kung nakikinig ka ngayon at may minamahal ka, sabihin mo sa kanya, ngayon na. Baka bukas, ulan na lang ang sumasagot sa iyo. Alright, at yun nga, at maraming salamat ulit kay Rai na nagpadala ng ating liham. At sa mga gusto din magbahagi ng kanilang kwento, ay email nyo lang ako or i-message sa Facebook or Messenger ko para sa inyong kwento, okay? At kung nagustuhan nyo ang kwento for today, i-like at i-share ang ating video sa inyong mga social media account. At sa mga bagong listeners natin, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe and click the notification bell para updated kayo sa vlog stories ko. Okay? At dito na nga nagtatapos ang ating kwentuhan. Ito muli ang inyong Master DJ na si Kuya Pam para sa Dear Kuya Pam. Have a good day and bye-bye. Mwah!